Nabasa niyo ba yung mga sinasabi ng mga anti-Duterte sa social media tungkol sa pagtitipon bukas, June 28? Ay nako, but before that, let's try this muna. In 2026, you will have a mansion. Nako, mangyayari lang yan kung meron akong maleta. Nakakainis nga kasi hindi lang dito sa TikTok, pati na sa Facebook, maraming nagsasabi na baka nakatanggap daw ako ng maleta. Oh my God. Kung talagang meron akong maleta, nako, hindi Puma yung suot ko ngayon. Siguro yung mga logo na susuotin ko is yung Balenciaga at kung ano pa. Although hindi naman ako mahilig sa mga luxury items. I love Puma. Nagustuhan ko yung quality niya kaya I'm starting to collect Puma. Meron kasi akong ganyang sakit na kung ano yung brand na ginagamit ko, loyal na ako dun. Hindi ako tulad sa mga kakamping na dati sinusuka yung Marcos, ngayon naging Marcos na rin, di ba? Hindi ba nila naisip na yung rally ay para sa buong bansa? Para sa bawat Pilipino? Bakit nila sasabihin na para sa mga DDS lang yan? Alam mo, yan yung unfair dyan eh. Akala nila yung mga sumusuporta sa mga Duterte para lang talaga sa mga Duterte. Hindi nila nakikita ng malinaw na we are doing this for the country. Hindi para lang sa isang tao, para sa bawat Pilipino. Tapos may magsasabi pa na, wala ka naman pakialam kasi wala ka naman sa Pilipinas. Ganun pala yun. Tapos kapag may Pilipino sa ibang bansa na nanalo ng kung anong contest, proud na proud kayo. Tapos yung half Filipino tulad ni Bruno Mars, proud na proud kayo. Di ba? Napaka-hipokrito nyo naman. Ayaw nyo lang tanggapin na nasa tama yung mga pro-Duterte. Ayaw nyo tanggapin kasi nahihiya kayo kasi may ego kayo. Ayaw nyo i-admit sa sarili ninyo na mali yung pinaglalaban ninyo. Imagine nyo, nagrarally kayo, anti-Marcos kayo, tapos ngayon, maraming kakulay ninyo like mga dilaw at mga pink na kinakain yung sariling sinasabi? Basta ayaw lang sa mga Duterte? Sa tingin nyo, nasa matinong pag-iisip pa kayo niyan? Alam niyo ba kung anong mas nakakagulat? Yung mga trolls, yung mga anti-Duterte na nagko-comment, iisa lang yung mga sinasabi nila. At bawat target nila ay yung talagang emosyon mo. Kaya nagsasabi sila ng mga masasamang salita sa'yo kahit hindi ka naman kilala. Hindi nila tinatarget kung ano yung punto mo. Tinatarget nila yung emosyon mo para mawalan ka ng gana at ayaw mo nang mag-post. You know, that's one form of manipulation. Sinasabihan ka nila ng 8080, sinasabihan ka nila ng GAGA, sinasabihan ka nila ng walang UTAK, masasabi mo na lahat ng mga adjectives nila, sila mismo ang meron nun. Kung hindi ka naman nagagalit kung sinabihan kang 8080, pagbibintangan ka nilang POK, POK. Alam mo yung ibababa nila yung level mo para talagang mapanghinaan ka ng loob at ayaw mo nang mag-post. Ganyan kagaling yung mga manipulators. At yan mismo ang ginagamit ng taktika ng administrasyon ngayon. Hindi nyo ba napapansin? Sunod-sunod yung mga issue. Hindi ka pa nakahinga sa kalamidad, meron ng patayan dito. Hindi pa naayos yung patayan, meron na namang barilan doon. Hindi pa tapos yung barilan doon, meron na namang kaso yung mga pro-Duterte. Sunod-sunod na issue, sunod-sunod na news para makalimutan ng bawat Pilipino kung ano ba talaga ang problema. Para hindi makwestiyon ng Pilipino kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Ganyan sila kagaling. They are great manipulators at i-research nyo yan. Lahat ng mga may pera, lahat ng mga oligarkiya, dyan sila magaling. They manipulate the people. Kaya nga meron silang media para kontrolado nila ang narrative. At alam nyo ba, meron ako nakitang video, hindi lang isang beses, ilang beses na sinasabing warning sa mga Pilipino kasi baka hindi nyo alam, ang bansa nyo ay binibenta na sa mga oligarchs. Kaya bukas, sa June 28, pumunta kayo. Huwag nyo isipin kung anong kulay yan. Isipin nyo ang kinabukasan ng Pilipino, ang kinabukasan mo, ng anak mo, at ng mga apo mo.